Praise the Lord. Dakila po ang pangalan ng ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel at sa lahat ng ating mga kapwa-pastor na manggagawa ng ating Panginoon. Gayon din sa mga bawat saints na ating kasama sa platform na ito. Sumaatin po lahat ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon. Isang malaking karangalan na muli ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ating pong buksan ang ating banal na kasulatan sa Ecclesiastes chapter 1 verse 1 and 2, then 14 and 15. Ganito po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Sa 14 and 15, ganito po ang pagkasabi po ni Haring Solomon. I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. That which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. Ang sabi po ng 14, aking nakita ang lahat na nagawa sa ilalim ng araw, at narito lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang kulang ay hindi mabibilang. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng salita po ng ating Panginoon. Akin po kayong dalhin sa maikling topic ko ng salita ng Panginoon. Vanity of our aspiration. Kawalan ng saysay ng ating pinaghirapan. Ito po yung sulat po ni Haring Solomon na kung saan siya po ang pinakamatalinong hari ayon po sa banal na kasulatan, na yung kanyang timeless message ay hindi lang sa kanyang kapanahunan kundi maging sa ating kapanahunan. Sabi nga ni Solomon, lahat daw ng mga bagay sa ating mga ginagawa ay pawang walang saysay sa bawat kapanahunan. At naniniwala po ako sapagkat sa ating buhay, anuman ang mga bagay na kusan ay walang kabuluhan na ating nagawa, ito po ay hindi natin maaring ganap na tagumpay, bagkus ay ito po ay nagiging walang saysay. Sa buhay po ng isang tao, makikita po natin ang kanyang effort, talagang nandoon ang kanyang pagpupursigi, na kung saan sa kanyang buhay ay siya po'y gumagawa ng isang mainam na future sa kanyang buhay habang po siya ay nabubuhay sa mundong ito. Nandyan siya po ay magtatrabaho, na kung saan sa kanyang kaisipan ay gusto niyang yumaman para maging maganda at maging maginhawa ang buhay. At kung ito po ay i-apply natin sa ating buhay, kumusta ang ating buhay ngayon sa harapan po ng ating Panginoon? Tayo po ba ay masaya o tayo ba ay nalulumbay sa mga bagay na kung saan ay ating pong hindi natamo ayon sa ating kagustuhan? Kung titingnan po natin ang istorya po ni Haring Solomon, talagang lahat ng bagay, makikita po natin na siya po ay pinagkalooban ng Panginoon ng pambihirang karunungan, at namalas po ni Haring Solomon na kung saan sa kanyang buhay, lahat ng bagay na kung saan kayamanan, lahat ng mga bagay na kung saan ay makikinang na mga bagay na kung saan ay ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, gayon din ang tao. Naramdaman po niya lahat ng kanyang ginawa sa pamagitan ng kanyang kamay, ay masasabi niya lahat ng bagay po ay walang saysay. Kung ating titingnan ang istorya patungkol po doon sa isang mayaman na mangmang, ayon po sa Lucas chapter 12 verse 16 to 40, isang mayaman na magsasaka na kung saan ay buong lakas niya na siya po ay nagtrabaho. Siya po ay sobrang yaman at hindi niya alam ang gagawin sapagkat sobra ang kanyang mga inaani. Ang sabi po sa verse 18, ito ang gagawin ko. Gigiba ko ang lahat
ng aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Ibig sabihin sa kanyang buhay, kahit na po siya ay talagang mayaman, hindi po siya nakontento at sa kanyang buhay ay nagtrabaho siya at sa kanyang pagpapagal ay makikita po natin yung kanyang buhay. Hindi naman po sinabi po sa Biblia na kung saan siya po ay naglingkod sa ating Panginoon. Makikita po natin yung kanyang buhay talaga ay umikot po sa pagtatrabaho, sa paggawa ng kanyang nakakayanan na kung saan ay talagang pinagsikapan po niya. Sabi po sa verse 19, sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Ganito po ang isang tao makapid na kung saan kung puro trabaho ang kanyang iniisip at puro pagpapayaman ang kanyang ginagawa. Minsan sa kanyang buhay po ay nakalimutan po niya na kung saan siya po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga mapanganib po minsan pag ikaw po ay sobrang abala, marami kang mga bagay na nakakalimutan. Dito sa ating binasa makapid sa Lucas chapter 12 verse 16 to 20, makikita natin yung kanyang kalagayan. Hindi po binanggit na meron siyang pagsamba sa ating Panginoon. Hindi po binanggit na siya po ay nanalangin sa Panginoon. Hindi rin po sinabi na kung saan ay meron siyang partisipasyon sa mga bagay na kung saan gawaing espiritual. Nakalimutan po niya ang ating Panginoon. Kaya makikita natin makapit sa kanyang buhay ay yung kanyang kayamanan talaga, ito yung umikot sa kanyang buhay na kung saan na para bang ayaw niya na itong bitawan. Sa ating buhay minsan ay makikita po natin bilang mga tao na kung saan ay napapansin po natin na karamihan po ng mga mayayaman ay lalong nagpapakayaman at ang mahirap po ay gusto talagang yumaman. Sa ating buhay, sinabi po ni Haring Solomon, ang lahat ng bagay katulad po ng nabanggit na ito. Ang sabi po ng Panginoon, haling na tao, kung kunin po ngayon ang iyong buhay, sino ang makikinabang ng iyong kayamanan? Kung titingnan po natin ang salita ng ating Panginoon, amen, napakahalaga po sa harapan ng Panginoon yung kaluluwa ng isang tao higit sa kayamanan na mayroon po tayo. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi masama na tayo po ay yumaman. Huwag lang po natin makalimutan po ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nung namatay po yung mayaman, ay makikita natin sino ang nakinabang. Di po ba sabi po ng Panginoon ay wala. Kaya titingnan po natin ang buhay po ng isang tao. Magpakayaman ka man na magpakayaman. Kung ikaw po ay walang paglilingkod sa ating Panginoon, sayang lahat ng bagay na ito ay walang kabuluhan. Kaya nga itong anak po ni Korah na kung saan ay mga awit po, ang sabi nila damakpid, ay makikita natin yung kanilang buhay, yung kanilang pag-asam na kung saan sila po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nila, kahit maging tagapagbukas na lang kami ng pintuan. Ibig sabihin sa ating Panginoon, makikita po natin ang kanilang hangarin na kung saan sila po ay makapaglingkod. Dito sa mayaman makapid, sinasabi nga ng Panginoon sa Psalms 49 verse 6, silang nagtitiwala sa kanilang kayamanan at naghahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Sa ating buhay, amen, pag mayaman, nandyan sasakyan, nandyan ang pera, nandyan ang gadgets, nandyan ang tinatawag na tahanan. At maging ang tinatawag na expensive clothings ay naroon sa kanila. Kaya kung titingnan po natin makapid, ang lahat ng bagay na ito po ay nasisira. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nawawala at lilipas. Pero lagi po natin tandaan, ang salita ng Diyos ay hindi po lilipas, bagkus ito po ay magpapatuloy at magpapatuloy sa bawat generation na kung saan ay nagpapaalala. Kaya nga sabi po ni Pablo sa Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 17,
Ang mayayaman sa salibutang ito ay pagbibilinan mo na huwag magsipagmataas na pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Lagi po natin tandaan, lagi po nating alalahanin na ang Panginoon, siya po ang may kapangyarihan na nagbigay sa atin para tayo po ay yumaman, para tayo po ay managana. Hindi po saganang ating sarili. Ganyan po ang kaisipan po ng isang mayaman na kung saan ay ang gusto niya, kanya pag-iisip po ay lalong yumaman. Sabi po ng Psalms 49 verse 11, ang kanilang pag-iisip sa loob ay na ang kanilang bahay ay mananatili magpakailanman at ang kanilang mga tahanang dako sa lahat ng salit-saling lahi, tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan. Lagi po natin tandaan, wala po tayong pagmamayari sa mundong ito. Bagkus ang lahat ng bagay na ito, yung mga tahanan natin na ginawa, ito po ay masisira pagdating ng panahon. Pero ang pinakamagandang bagay na kung saan ay ating naipundar, yung ating magandang relasyon sa harapan po ng ating Panginoon, na kung saan hindi man natin masasabi na kung saan ay nakamal na natin lahat ng mga bagay, pero ang importante po sa ating buhay ay meron tayong tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga kung tayo po ay nagmamalaki na, tayo po ay matakot sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Haring David, huwag kang matakot pagka may yumayaman, pagka ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumalago, sapagkat pagka siya'y namatay ay wala siyang dadalhin. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, amen, natutuwa kami na may mga kapatiran na kung saan ay pinagpapala at yumayaman. Amen. At sa aming buhay, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang Diyos ay kumikilos, pinatutunayan po na tunay ang Diyos na ating pinangangaral, na ang Diyos natin ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Dito ay makikita natin, amen, sabi nga, the vanity of your aspiration. Sa ating buhay, amen, nagkakaroon ng kawalan ng saysay ang ating pinaghirapan kung hindi natin ito lubusang ma-acknowledge ang pinagmulan ng mga pagpapalang ito na dumating sa ating buhay. Kaya nga sabi po ni Pablo, 1 Timothy chapter 6 verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Kaya tayo po ay dapat mag-ingat sa kayamanan ng sanlibutan ito na kung saan pwede pong sumira, pwede pong itong sumakal ng ating pangitain na tayo po ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng Panginoon, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan ay duroon naman ang iyong puso. Kaya kung babalikan natin istorya po ng mayamang haling, siya po ay namatay, wala po siyang nadala sa langit, at yung kanyang kayamanan, amen, ay nawala ng saysay. Pagdating sa ating kaligtasan, kapatid, ito yung napakahalaga na ating panghawakan, na wag po natin itong babaliwalain sapagkat ang kayamanan hindi mo siya pwedeng gamitin para ikaw ay magkaroon ng tinatawag na kasigurahan ng kaligtasan, sapagkat sa ating buhay wala sa kanyang makakatubos sa ano pamang paraan sa kanyang kapatid ni magbibigay man na paos ng pangtubos sa kanya. Hindi natin pwedeng i-bribe ang ating Panginoon. Hindi natin po pwede nabayaran ng Panginoon. Sa ating buhay makikita po natin ang kayamanan sa sanlibutan ito ay lilipas. Ngunit ang kayamanan na kusan ay iyong iniwan, ang kayamanan na kusan ay iyong pinagkatiwala sa ating Panginoon, ito ay masasabi ko na kusan ay hindi po lilipas, bagkus ito po ay magkakaroon ng magandang kabuluhan sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi po ni Pablo, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Hebrew chapter 10 verse 27, kundi isang kakilakalabot na paghihintay
sa paghuhukom at sa isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Sa ating buhay, amen, makikita po natin ang kalagahan po na ikaw ay merong paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo pwede magmalaki katulad ng mayaman na haling na kung saan pinagmalaki po niya yung kanyang kayamanan pero nakalimutan po niya sa kanyang buhay ang paglilingkod sa Panginoon na kung saan ay maibalik sa Panginoon lahat ng karangalan sapagkat ang Diyos lang ang may akda ng lahat ng bagay at ang Panginoon ang siya nagpapayaman. Ang ating kayamanan ay hindi tayo po pwedeng iligtas. Ang ating kayamanan, masasabi ko na kung saan ito po ay nawawala ng saysay kung ito po ay hindi po natin magagamit sa tamang paggamit nito, lalo na ito ay hindi po natin na ibabalik sa harapan ng ating Panginoon. Ano nga ba ang pwedeng magligtas sa atin para sa tiyak na kaparusahan? Ang tanging makapagligtas sa atin, magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Diyos na nag-iisa, walang iba kundi ang ating Panginoon. At kung tayo po ay nagkasala sa Panginoon, tayo po ay magsipagsisi ng tunay na kung saan talikuran natin ang ating mga nagawang mga kasalanan. At naniniwala po ako nung tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at tayo po ay nakatanggap ng Santong Espiritu, tayo po ay patuloy na namumuhay na may kabanalan at tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglakad sa pananampalataya. Naniniwala po ako, amen, na ang ating kaligtasan ay ating matatamo at hindi po ito mawawala ng saysay. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Kaya kailangan tayo po yung magpakatatag, huwag matinag ang ating pananampalataya. Tayo po ay palaging maglingkod sa Panginoon sapagkat siya po ang may akda ng lahat ng mga bagay. At tayo po, amen, alam natin lahat ng mga bagay na ito hindi masasayang kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Fight a good fight of faith na kung saan ay habang tayo po ay nasa mundong ito, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Suportahan natin ang bawat gawain ng iglesia at tayo po'y patuloy na mangaral, patuloy natin ibahagi ang salita ng ating Panginoon at tayo po'y maglingkod sa Diyos ng may kagalakan. Kaya naniniwala po ako, amen, kung paano po nasabi ni Solomon yung kanyang salita about doon sa vanities of vanities, nagiging walang saysay lang ang buhay, ang ating mga ginagawa kung tayo po'y walang paglilingkod sa ating Panginoon. Pero kung tayo po ay matutong maglingkod sa Panginoon, naniniwala po ako, amen, lahat ng iyong ginawa sa mundong ito, iyan po ay alam ng Panginoon at kung ano yung iyong itinanim, ito ang iyong aanihin at dahil nagtanim ka ng maganda na kung saan ay kapakik-pakinabang para sa iyong sarili at sa iyong kaluluwa, naniniwala po ako, hindi po masasayang ang lahat ng ating pinagpagalan sapagkat tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at sumaating lahat ang biyaya ng ating dakilang Panginoon.